Noong unang panahon, may isang maliit at tahimik na pulo na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Negros. Ang lugar na ito ay napapaligiran ng malinaw na tubig at mayaman sa likas na yaman, ngunit wala itong tiyak na pangalan. Sa pulong ito, may nakatirang isang magandang dalaga na nagngangalang Pandan. Siya ay kilala hindi lamang sa kanyang kagandahan kundi pati na rin sa kanyang kabutihang loob at pagiging matulungin sa kanyang mga kapwa. Mahilig din siyang maglakad sa tabing dagat at mag-alaga ng mga halaman, lalo na ang isang uri ng halamang may matibay na tangkay at mahahabang dahon na may mabangong amoy. Isang araw, may isang malakas na bagyo ang humagupit sa pulo. Ang malalaking alon ay hamampes sa baybayin at nagdulot ng pinsala sa mga tahanan at pananim ng mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, naalala ni Pandan na may ilang matatanda at bata na naiwan sa isang bahagi ng pulo na madaling bain. Hindi siya nag-atubili, tumakbo siya patungo sa direksyon nila upang tulungan silang makalikas sa mas mataas na lugar. Habang sila ay naglalakad, biglang lumakas ang hangin at tumaas ng husto ang tubig. Upang maprotektahan ang mga kasama niya, iniharang ni Pandan ang kanyang sarili at ginamit ang kanyang lakas upang hawakan ang mga halamang kanyang inaalagaan at gamitin itong panangga sa malalakas na alon. Dahil sa kanyang tapang, ligtas na nakatakas ang mga tao, ngunit si Pandan ay tinangay ng malakas na agos at hindi na nakita muli. Matapos hamupa ang bagyo, bumalik ang mga tao sa pulo. Nakita nilang ang mga halamang inaalagaan ni Pandan ay lumago at kumalat sa buong pulo, na tila ba ay nagbabantay pa rin sa lugar. Bilang pag-alala sa magiting na dalaga, tinawag ng mga tao ang pulo na Pulo ni Pandan. Sa paglipas ng panahon, ang pangalan ay naging Pulo Pandan, na siyang tawag natin sa bayang ito hanggang sa kasalukuyan.